Magluto tayo ng alimasag, simple lang pero napakasarap nito guys. At ito na nga, malinis na yung ating alimasag. Alimasag dagat to kaya madali lang lutuin. Madali lang linisin. At hindi ko rin alam kung may alimasag sa tabang ha. Okay, pagsamasamahin natin sa kawali yung mga sangkap. Ito yung luya, bawang at sibuyas. Okay, so dito natin ipapatong itong alimasag. Timplahan natin ng asin, kaunti lang, at paminta. Okay, tatakpan ko lang to guys. Hintayin natin magbago ang kulay. Sa loob siguro ng 3 minuto, okay na to. Steam natin or hilabos ang tawag ko dito. Ayan, dahil nagbago na yung kulay, hahalo ko lang, titingnan natin kung pwede nang hanguin. Yeah, okay na to guys, wala na yung tubig niya at sa tingin ko luto na rin. Hanguin ko lang tong alimasag natin. Alimasag natin. Hindi pala kayo makakakain nito guys. Salamat sa panonood ha. At ayan, tabi muna natin tong alimasag, iwan natin yung mga sangkap. Okay, so mag-a-add ako ng kaunting tubig. At ilalagay ko na yung purong gata or kakang gata. Okay. So, hintayin lang natin kumulo ito pero halo natin palagi or panay-panay para hindi naman makurta. Kurta pala ang tawag doon. So, naglagay ako ng sili para mabango yung ating lulutuin. Kaunting asin. Kaunti lang kasi may asin na yung alimasag. Okay, nilagay ko na yung kalabasa dahil kumukulo na yung tubig. Lutuin lang natin to sa loob ng 3 minuto, yung kalabasa. Okay, takpan lang natin at maya-maya hahalo pa rin natin, baka masira yung gata. Kailangan talagang hinahalo yung gata lalo pag kumukulo. Nakukurta po kasi yung gata, hindi maganda yung pagkakaluto. At kung napapansin nyo pa ako nagluto ng gata, medyo marami-rami, no? Na-enjoy ko po kasi yung lasa nung niluluto ko. At ito na yung nagiging pang secondary ulam ko, yung sarsa niya. Okay, nag-add ako ulit ng siling green. Okay, dahil luto na yung kalabasa, or almost cook na, nilagay ko na yung ayan, alimasag na hilabos. Lutuin lang natin to sa loob ng lutuin natin hanggang sa ma-absorb na ng alimasag yung gata. Ayan, mga 3 minutes siguro, okay na to. Ay, umapaw. Okay, ihahalo natin to. Syempre, kailangan talaga nating halo para naman na masarap talaga. Actually, luto na to guys. So, para makontento tayo sa pagkain ng alimasag, naglagay ako ng talbos ng kamote. Actually, dahon ng malunggay sana ang ilalagay ko kaso wala akong mabili sa talipapa. Yan, lutuin natin to. Mga 2 minutes lang luto na itong talbos. Ilubog lang natin sa gata para naman maglasa yung ating talbos. Alam niyo namang mahirap kainin ng alimasag. Kaya kailangan talagang may gulay at may sarsa. Ayan, medyo nakakapagod ulamin to kasi maghihimay ka. Paparami ka ng kanin, parang ang hirap mabusog. Kaya yan, may gulay at sarsa talaga yung aking pagluluto sa alimasag. Okay, actually luto na to guys. Titikman na lang natin kung sakto na yung lasa. Makiusap na ako kung bago ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe. Kung nagustuhan mo yung ating recipes sa ngayon, ayan, please do subscribe, click the bell para naman ma-notify ka pa sa mga susunod kong video. Ayan. Okay na yung lasa nito. Saktong-sakto na. At luto na yung ating ginatang alimasag. Maraming salamat sa panonood. Okay, panlasang Bicolano po muli. Ayan, ihanda na yung mainit na kanin at magugustuhan ng kamay. Kainan na. Maraming salamat.